Sinampahan ng kasong administratibo at kriminal ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center si Attorney Harold Respicio sa National Bureau of Investigation dahil sa umano'y seditious statements nito sa social media. Kabilang sa mga isinampang kaso laban kay Respicio ang inciting to sedition, rebellion at unlawful use of means of publication and unlawful utterances sa isang event ng himo kumanong abogado ng revolusyon laban sa pamahalaan. Attorney Respicio, baliwalain natin ang konstitusyon, di ba? Attorney Respicio, so willing ba kayong magrevolusyon? Sumagot yung audience, oh, wow, willing ba kayong mamatay? Oh, yun yung sagutan noon na pag tinignan mo yung elements ng mga crimes na binanggit namin, ando dun lahat pasok lahat. Ayon sa CICC, bahagi ito ng pinaigting na pagbabantay ng gobyerno sa mga social media posts at online content na umano'y nag-uudyok ng galit laban sa pamahalaan. We would now monitor yung mga behavior online po, lalong-lalo na ho yung mga utterances at saka yung mga pag-uudyok sa mga kababayan natin na mag-take up ng arms at mag-udyok ng damdamin nating kababayan na magalit sa ating pamahalaan at gumawa ng karahasan. Nilinaw naman ng mga opisyal, hindi raw target ng operasyon ang mga kritiko ng administrasyon. Anila, protektado pa rin ng freedom of expression pero may limitasyon ito kapag ang pahayag ay maaaring na magdulot ng panganib sa publiko o lumabag sa umiiral na batas. Alam niyo po, mahirap kasing gawing biro when it comes to national security. At saka nagiging pattern ang lagi na lang magiging, hindi po depensa yung biro Ang takeaway po dito is we want our people to be responsible in using the social media platform. Kasi every time na may sasabihin kami mga taong naapektuhan. Maglalabas ng sabina ang NBI kay Respicio upang mabigyan ito ng pagkakataong magpaliwanag habang nagpapatuloy ang kanilang investigasyon at case build-up. Plano rin ng CICC na ipadisbar si Respicio. In the heart of changing lives, ako si Brigada Diego Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the Music News Authority.